God is good. And all the time. Praise the Lord. Sino na bless sa worship? Nakaka-inlove ang Lord, di ba? No? Jesus, I'm in love with you. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Simula kaninang nag-start tayo, napakaraming mga patotoo, testimonies that are coming from our brothers and sisters, even to Rose Ann. And in fact, hindi tayo nagtatapos doon. I will also share later kung ano ang ginawa ng Lord sa atin. But before that, I want to welcome lahat po ng ating mga bagong friends, sila tita, no? And sa likod, sa lahat ng bago, welcome to our church. This is Hope. No, this is Hope Church. We are not a perfect church, but we have a perfect God. Amen? So someone will love you here. And I hope maramdaman po ninyo yan. Okay, let us pray. Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa pagmamahal na binibigay mo sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa bagong umaga na binigyan niyo po kami, Panginoon, ng panibagong buhay para maranasan ang iyong pag-ibig, O Lord God, through your creation and through the people that surrounds us. Today, O Lord God, Father, we want to offer this morning sa iyong pangalan. Itago mo ko, Panginoon, sa iyong malabay na pakpak. Dalangin ko po na makita ng aking mga kapatid ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo sa pagdala ng magandang balita. Panginoon, samahan mo po kami. Dalangin ko po, Lord God, na buksan mo ang kaisipan, ang puso, ang spiritual na tenga at mata ng aking mga kapatid. And they will learn the Lord God from your word. Lord, may this word will become the seed that will grow inside our heart, O God, upang mamunga ng ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Napakabilis po ng February. Time flies so fast. Amen? Parang kailan lang, kakapasko lang natin. Tapos last 2 weeks ago, nagse-celebrate tayo ng Hearts Day. Sino po yung mga nakatanggap ng maraming bulaklak? Wala? 1, 2, dalawa lang? Walang bulaklak? Sino nakatanggap ng pagmamahal? Amen. Amen. Madami nakatanggap, no, ng pagmamahal. So, last 2 weeks ago, that was 11th of February, na ituro ko po sa inyo yung when God wrote a love letter for the believers of Ephesus. No, yung mga taga-Efeso. And this is a letter of Paul saying that God is rooting for His people. No? Kaya nga ang title natin is Rooted for You. No? God is rooting for the believers of Ephesus, and at that time, si Apostle Paul, o si Apostle Pablo, wrote to this church, he wrote from a place of joy. No, from a place of joy of their newly found faith in Jesus Christ. Kasi bago silang mga nananampalataya kay Heso Kristo. And the good news is that the old covenant has gone and then the new grace that comes from Jesus Christ has begun. So yung pag-ibig ng Panginoon nagsimula. And that's why Apostle Paul affirm the faith, the newly found faith of the believers of Ephesus. No, napakaganda nung letter niyang yon, and in-encourage niya yung mga tao during that time na magpatuloy at huwag magwiwindang-windang sa pananampalataya. Amen? Because God loves them so much. And during that time, Apostle Paul continued to encourage them to continue to strive and shared with their gems and knowledge for their faith walk. So faith walk means we don't just talk about our faith, but we will walk by faith. Amen? Because today, pag-uusapan din natin, the same people ang sinulatan from the book of Revelations. No? Dahil patapos na ang February, no, tatapusin natin ang love month, but that doesn't mean natitigil tayong magmahal. Okay? So, alam ko na in love pa rin kayo. Sino dito ang in love? Para namang hindi kayo in love. Sinong in love? Sinong in love kay Lord? Amen. Ayun. Sino ang in love sa asawa? Amen. Sino ang in love sa boyfriend, girlfriend? Wag muna, bata pa kayo. Alright, kami munang mga may asawa ang dapat ma-in love. Kasi baka pambili ng load, wala pa kayo, tapos na-in love na kayo. Baka di pa kayo marunong magtupi ng mga pinaghigaan ninyo, in love na kayo. Ma-in love muna kayo kay Jesus. Alright? So today, I will bring you to another letter for the Ephesus.
No? But now, it's from the book of Revelations chapter 2. Kapag naririnig natin ang book of Revelation, no, marami natatakot. Kasi dito sa pahayag, Revelation, ayoko yan. I-reveal dyan kung paano tayo mamamatay. Kung saan tayo pupunta. But do you know, when I was reading the book of Revelation chapter 2, no, this letter for the Ephesus, I fell in love. I fell in love more with God. Dahil ganun niya kamahal yung mga tao niya. No? Do you know that in the book of 1 John chapter 2, sabi na Jesus or God Himself first loved us? Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Amen. Let me just establish today na bago tayo matutong magmahal, minahal tayo ng Diyos. Kaya marunong tayong magmahal dahil sa pag-ibig ng Diyos. And kaya naman tayo ay nagmamahal pabalik sa Kanya. But let me just ask you a question. Sino dito ang na-inlove na taas ng kamay? 1, 2. Yung iba hindi pa na-inlove. Hindi pa na-inlove. Tanong nyo ngayon katabi ninyo, hindi ka pa na-inlove? Hala pa, okay. Ganito na lang. Meron ka bang mahal sa buhay? Pwedeng nanay, tatay, kapatid, kaibigan. No? And when you are in love, actually, napakasarap ng pakiramdam. Tama? Sino dito ang, kapag nagmahal ka, sometimes you will do weirdest thing in life. No? Sino na dito ang may ginawang kakaiba o crazy things because you wanted to show and express your love for your spouse? Or for your brother, for your sister. Sino na? May kausap po ba ako dito? Hello? Naiintindihan niyo po ba ang tanong ko? Anong nangyari sa atin? Kayo ba yan? Na-inlove ba kayo sa worship? Nilalamig ba kayo? O may bago dito sa Pebrero? Di ba dapat ang iingay natin? Alright. Tatanungin ko kayo ulit. Is there any weirdest thing that you have done for your loved ones? Yes. Sino dito dahil sa pagmamahal, kumayod ka ng kumayod? Pero nung nanghiram yung kapatid mo, binigay mo lang sa kanya. May nag-amen. Nagtrabaho ka sa abroad. Nagtatrabaho ka, tinitipid mo yung sarili mo, tuyo lang. Pero yung 90% ng sahod mo, papadala mo sa mga nag-aabang. Amen! Di ba? It's weird, but you did that because of love for them. And somehow other people don't understand that kind of love. Like for example, ako, let me share to you my love story. Gusto niyo ba ng love story? Ang aking pinakamagandang asawang si Chin Chow Yen, na isang Chinese-Malaysian, na in love sa akin. Mali. Nakita ko siya, na in love ako sa kanya. So ako, one of the weirdest thing that I've done, napakasimple lang. Bilang isang normal na lalaki, Pilipino, katrabaho ko siya, nagluto ako ng adobo. Hiniram ko ang susi doon sa aking manager at sabi ko, ma'am, pahiram nung susi nung locker ni Choy. Bakit? Bawal yun. Alam mo na. Anong alam mo na? May dala akong adobo para sa kanya. Ilalagay ko sa locker, susulat ako dun. Dear beautiful, this lunch is cooked for the love of a person who knows you well. Love lots lucky. Dinikit ko yun sa locker niya, nilagay ko. Binuksan niya sigurado yun. Siguro nagulat siya. Hindi pa siya nagtatagalog nun eh. Nagtataka siya bakit may pagkain. O di syempre umamin ako. Nung kinain niya yun during that time, nung panahon na yun nabanggit na lang niya recently, sabi niya that time, sarap, sabi niya. Sarap na sarap siya sa adobo. Pero actually, nung mag-asawa na kami, nung natanong ko sa kanya, actually, maalat yun eh. Ang tigas-tigas nun eh, sabi niya. Tapos, gusto kong mabulunan nun eh, wala kang water, sabi niya. Sabi ko, ba't sinabi mong masarap? Nahihiya ako sa iyo eh. Sometimes, because of your infatuation or your love, magsisinungaling ka. Tama, mali? Alright. So that's what I did. It's very simple. Pero kami dalawang buwan na mag-un na kami. Naging mag-un ba kami?
Nalaman lamang ko ang Ate Chow Yen pala is engaged na. Meron na siyang ring at ikakasal na siya in few months. Iniwanan niya yung isang Singaporean army na may pera, matangkad at gwapo. Pinagpalit niya dun sa nagluto ng adobo. Sabi ko, what did I do to deserve you? Tapos, sinama ko yan sa bahay, pinagluluto ko. Ang sabi ng mama niya, umuwi in Chinese ha, ang ibig sabihin, that time, tinanong ko, umuwi ka na, ikakasal ka na, ano ba nakita mo dyan sa Pilipino na yan? Filipinos doesn't have money. Sabi niya, totoo po to ha, bawal magsinungaling ang pastor. So sabi ng Chow Yen, no, nung kinuwento sa akin ni Chow Yen, sabi niya, ayoko nang umuwi, in love na ako sa kanya. Nung 2 months kami, pangalawang buwan pa lang kaming mag-boyfriend-girlfriend. Ang regalo ko sa kanya during that time, sumulat lang ako ng tula. Do you know tula, poem? Yes. May tula akong ginawa, ang title, Perfectly Twisted. Kasi before, iba yung intention ko sa kanya that time. Pero na-inlove ako sa kanya. Alam niyo po yung regalo niya sa akin? That was February 14, Hearts Day. Walang masyadong okasyon. 2 buwan pa lang kami. Alam niyo po yung regalo niya sa akin? MacBook. Sabi ko, jackpot ko! Maganda na, mabait pa, mamasangya pa. Kasi I was surprised. And somehow, I found it crazy. Sabi ko, why are you giving this to me? Sabi ko, ang mahal-mahal nito, MacBook po, laptop, ang mahal nun dati. So sabi ko, ba't mo ko binigyan nito? Sabi niya, because I love you. Sabi ko, parang anito. So, deep inside, I was so like, parang, grabe sabi ko, mahal na talaga ako. So, I felt that I am loved. And to cut the story short, sometimes in life, kapag naramdam mo yung tunay na pagmamahal, magagawa mo talaga, no, kahit kabaliwan. No, sorry for the word, but sometimes, you will go far. Actually, yesterday, I asked 2 person, ano na yung matindi yung ginawa. Yung isa daw, dati ayaw naman niya lumalabas ng bahay. Pero dahil naging girlfriend niya yon, pumupunta siya ng Olongapo, kahit daabutin siya ng madaling araw, 2:00, kahit wala na siyang pera, magta-tricycle pa siya papuntang terminal, tas uuwi siya, puyat-puyat siya. Dahil sa pag-ibig at pagmamahal niya doon sa girlfriend niya. So, sometimes, ganun tayo magmahal sa minamahal natin. May nakaka-relate ba? Baka naman naaalala niyo yung mga ginawa ninyo, no? Kaya nga sabi nung isang from Google, no, anonymous ang sumulat nito. Sabi niya, there's something magical about first love. No, it's a time when everything feels possible and your heart is filled with hopes and wonders. Nagkakaroon ka ng pag-asa, tumatalon yung puso mo, nagkakaroon ka ng wonder, ano kaya mangyayari next? But you are so excited. But after a while, ano nangyayari doon sa magical love na yun? After a while, after few months, kumusta? Sa mga nakatuluyan ng first love, o sa mga nakatuluyan ng mga niligawan, kumusta na po ngayon? Malalim pa ba ang pag-ibig ninyo? Kinikilig pa ba kayo? Lalo na sa mga kasal na ng 40 years. Sino po ang kasal ng 40 years? Ayun. Tatay Mike, mahal na mahal pa ba? Wala bang away na nangyayari? Wala bang panahon na parang nanlamig ka at gusto mo na siyang ibalik sa nanay niya? Wala. Huwag palakpakan natin. Madalang yan. So, in love nga. Or sa mga hindi. Kumusta ba yung love temperature ninyo? Kasi may malagnat ka, madimla ka, mapaliya. No, how is that love temperature? We were all once in love.
And all of us, nagmahal tayo. Nagmamahal tayo. 'Di ba? Masarap magmahal, no? And we are crazy in love and do weirdest thing because of that feeling. It is a strong feeling, no, sa isang tao because we are captivated somehow sa beauty nila, sa ugali nila, or you just simply love them. Tama? Sino nag-agree sa akin? No? And love is actually different from infatuation. Kasi yung kilig, nawawala. Yung bang tipong ngayon mahal na mahal mo siya, kinilig ka kasi may laptop. Hindi mo alam, kinilig ka kasi infatuation lang pala siya. Because true love actually has a different meaning. True love is a decision. Hindi lang siya emotion. It is a personal commitment. It is not just a romance or kilig factor for a while, suddenly mawawala. But it is a choice. Can you say to your neighbor, it is a choice? To lead for the better relationship. Ibig sabihin, may plano, may desisyon, may na-envision ka na pwedeng gawin, which is patatagin and make it better relationship. Tama, mali? No? Ganon din sa relasyon natin sa Diyos. God loves us first. That's why Jesus initiated relationship with us. No? He initiated this kind of love. Nung una nating nakilala ang Panginoon, sino dito ang nakakaalala, kinikilig ka? Sino dito, nung unang nakilala mo ang Diyos, it is unexplainable feeling na sa tuwing magwo-worship ka, ipapatugtog mo sa YouTube, naiiyak ka pa. Sino dito that every time you will pray and you will kneel down, you will feel something that Jesus as if is embracing you. Minsan nga, ngangawa ka ba, God, I love you so much, Lord. Tama? Or somehow, no? When you read the Bible, nung una nyong nakita yung katotohanan at na-love kayo kay Jesus, when you open the Bible, ang highlighter ninyo talaga naman. Ang daming highlights. Or sometimes you buy a notebook, ang dami mong journal. Nasusulat mo lahat doon, Dear God, Lord, salamat po ngayon, napakabuti mo, I felt your presence, tinulungan mo ako sa studies ko, dati Lord, ganito, etc., etc. Ang haba ng nasusulat mo. Somehow you are in love. Wala kang tigil kakakwento. Uy, friend, baka gusto mo sumama sa church. I felt the love of God. Friend, do you know that God loves you? Wala kang bukang bibig kundi ang Diyos. But after a few moments, alam mo sa Facebook uso yan, no? A few moments later, unti-unti ka nang nagbabago. Unti-unti ka nang nanlalamig. Dahan-dahan nawawala na yung pagka-inlove mo kay Lord. Sino na dito ang relate na madalas sasabihin mong, di ko na nararamdaman si Lord. Bakit parang ang layo na ni Lord? Parang ayoko nang mag-church. Parang gusto kong balikan yung dati kong buhay. Bakit ganun? Parang gusto ko nang gumib up. Kasi kahit anong gawin ko ngayong pray, patugtog, I cannot feel God. Parang wala na yung pag-ibig. Hindi na mainit. No? Somehow, to your heart, no, hindi mo na mamalayan, ang tagal mo na palang walang love letter to God. Na wala na yung dear God mo. Somehow, when you open your journal, na dati ang sigasig mo, natapos dun sa 10 page, January. New Year's resolution, tatapusin kong basahin ng Bible at magsusulat ako araw-araw. Nagawa mo naman 15 days. On the 16th day, February, blanko na yung journal mo. Unti-unting nawawala ang alab ng pagmamahal mo kay Lord. Inabot ng linggo, ng buwan. In fact, wala ka ng devotion. Isang buwan, kinaya mo. What happened?
These are questions that we need to ponder. Si God, hindi siya nagbabago sa pag-ibig natin. That's why ngayon ang pag-aaralan natin is, no, let's go back to our first love. Some of you, maybe makaka-relate na isa ka dun sa mga sinasabing nanlalamig ka na somehow, nag-church ka, umaattend ka ng life group, nandito ka every Sunday, but the truth of the matter is, malamig ka na. Wala na sa puso mo yung pagpunta sa church. Somehow, umuupo ka dito sa church, pero actually natutulog ka lang. Hello? May kausap ba ako? Or somehow, pumupunta ka sa church, para makita mo, na ano kaya susulod ng ngeninitang malago? Naging ano ka na lang, CCTV. Nawala na yung desire mo to get to know God. Na imbis na sana, nagbabago tayo and God is, by the Word of God, we are being transformed, ang nangyayari, napapasama. Today, church, medyo sasaktan ko kayo ng konti. With love. Unang tanong, how is your love relationship with God? Ask yourself, kumusta na nga ba yung love relationship mo with God? Is God just a concept to you? Is God just like a story na isang Bible character to you? How is your relationship with God? Kumusta yung pakikipagniig mo sa Kanya? Kumusta ba talaga yung puso mo? Naniniwala ka pa ba na merong Diyos? Number 2, are you still in love with Jesus and His Word? Baka in love ka na lang sa boyfriend mo. Baka in love ka na lang doon sa online selling mo. O baka worse is, in love ka na sa mundo. Nalilimutan mo na kung saan nanggaling ang buhay mo. When you say you are in love with someone, you must pay attention and pay at least most of your time to Him. Saan nauubos ang oras natin? Kanino ba talaga tayo in love? Kay God o sa mundo? Number 3, if you will rate yourself, what is the level of your excitement to meet God in your daily devotion, in your prayer life? Baka naman ang dasal mo na lang ngayon is, tuwing kakain ka, thank you Lord for this food in Jesus' name, Amen! Nagpipray ka pa ba? Yes, Pastor, nagpipray ako. Kaninang umaga, nagsabi ko, thank you Lord, Amen. Tapos, umalis ka na. Is that excitement? Or, kapag may concert ang Ben and Ben, alas 7 ang simula, alas 4 nandun ka na. Pero kapag Sunday service, tsukake ngatutan. Mamaya pa namang 9 o'clock yan. Kahit 8:58 na ako lumabas ng bahay, aabot ako. Are you really in love with God? Are you really excited with the presence of God? Ask ourselves. Saan tayo mas ganado? Sa panonood ng K-drama o sa pagbabasa ng Biblia? Saan tayo mas excited? Sa paggawa ng mabuti o sa pagchichismis ng kapwa natin? We must rate our level of excitement to meet our God. How is our spiritual temperature? Mainit pa ba tayo sa Diyos? O maligamgam na? Remember in the book of Revelation, kapag ang pananampalataya natin ay maligamgam, God will speak you out from His mouth. This is something na hindi natin kailangang i-hold back. You must know this because this is the truth. Hindi nagbibiro ang Diyos. God is a God of love, but God is also a God of justice. Let us not forget. That's why our church is not a joke church. We rebuke out of love because God said we must preach the gospel. Hindi tayo pwedeng mamili sa Bible. Kailangan natin siyang ituro lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, instead na matakot ako sa revelation, mas na-inlove ako dahil sa pag-ibig ng Diyos. No, like what happened to the believers in Ephesus. They lost their fire.
They lost their first love. Actually, okay naman sila eh. Kinomend nga sila sa Book of Revelation na as a church kasi ginagawa naman nila yung mga bagay na dapat nilang gawin. They are so active in the church. In fact, pinuri pa sila. No? But, the problem is, they neglected and ignored their first love. Ba't ba tayo pumupunta sa church? To feel good? Ba't ba tayo nagsiserve? Dahil magaling ka? May talent ka? Bakit ba ako nagpipreach? Just to motivate you? Wrong. We are all here for one objective. To know Him. His name is Jesus. Because when we know Him, of who He is, the very character of Jesus Christ, and we know how much He loves us, dapat ma-reciprocate yun. Sino dito nakakarinig lagi, glory to God? Do you really understand the word glory to God? If we want to bring back the glory to God, you must be doing something that will exalt the name of Jesus. And the act of worship that we can give is not only by singing songs. The best act of worship that we can do and bring back the glory to God is our life itself. In the book of Romans, Apostle Paul said, our body should be a living sacrifice. Paano ba tayo namumuhay? Baka naman ang iba sa atin, Amen, Lord. I love you, Lord. I will offer my life to you, God. I love you so much. How much do I love you? Oh, Lord, kami katagpuin mo, mahal na mahal kita, Lord. I surrender. Sunday yan, ha? Here comes Monday. Laki, share mo naman yung gospel dun sa kapitbahay mo. Hey, God, ayoko yan. Marokyaw gali yan. Namimili ka. Akala ko bang God, I love you? Akala ko bang God, use me, fill me? What went wrong? We can fool other people, but we cannot fool God. That's why let me share to you and read from the book of Revelation chapter 2 verse 1 to 7. Ang sulat para sa iglesia sa Efeso, sabi niya, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso, ako na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 ginintoang lagayan ng ilawan ang nagsasabi ng mga bagay na ito. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Pakinggan natin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal at ang iyong pagtitiis. Nalalaman kong hindi mo matanggap ang mga masasama. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na mga apostol at napagkilala ngunit hindi naman. Natuklasan mong sila ay mga sinungaling. Ikaw ay nagpatuloy at nagtiis. Alang-alang sa aking pangalan ay nagpagal ka at hindi nanlupaypay. You will see from this letter that they were affirmed. Pinupuri sila. Pero, on the next verse, look what it says. Ngunit mayroon akong isang laban sa iyo. Laban sa iyo, meaning they're talking to the believers of the Ephesus. And now, take it as yours. Take this letter as ours, our own. Meron akong ayaw sa iyo o laban sa iyo. Ito ay tinalikdan mo ang iyong unang pag-ibig. Sino bang unang pag-ibig natin? Jesus Himself. The person of Jesus. Our God Himself. The Savior. That's why we called Him our Lord and our Savior. No? Mahal niya tayo, kaya magmamahal tayo sa Kanya. Kaya natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin because of the abundance of His love, it overflows. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, gumagawa tayo ng mabuti. This is the byproduct of our faith in Christ. Always remember that our salvation comes from faith alone. Faith in Jesus Christ. The works that we are doing are the byproduct of our faith. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. We are imitating Christ.
But somehow, the believers of the Ephesus, parang nagbabago. Mas na-inlove na sila sa ginagawa nila. And most of us, baka nakaka-relate tayo. No? Kaya sabi niya, kaya nga alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga gawang ginawa mo noong una. Ngunit kung hindi, papariyan ako akagad sa iyo at aalisin ko ang lagayan ng iyong ilawan sa kinalalagyan nito, maliban na ikaw ay magsisi. Ngunit nasa iyo ang bagay na ito. Napopuot ka sa mga gawa ng mga Nicolaita. Nicolaita, these are the believers of Nicolai. No, they turn back from God. They have their own nagkaroon sila ng sariling wino-worship nila. So, napupuot din ako sa mga gawa nila. Verse 7, ang may pandinig ay makinig. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, ang may pandinig ay makinig. Sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, sa sino mang magtatagumpay, ibibigay ko sa kanya ang karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa gitna ng halamanan ng Diyos. Praise be to God. God loves us. We fell in love with God. But somehow, we lost our first love. Sino dito ang aamen? Somehow, you are not sure if you're still in love with God. Sinong honest? May mga honest. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Somehow, sabi ko po, no, sino dito ang aamen? Somehow, no, minsan sa buhay natin, we lost our first love. Yes? No, because of our busyness, because of our mga sariling problema, mga pagsubok, no, health issues, no, we are focusing, nadidi-focus tayo, no, at napopokus tayo sa ibang bagay rather than unahin natin to sa umaga, ang una nating inuuna ay because the purity of our love for Jesus should be this one. No? Ano po? Ang daily bread, ang Bible, we would advise po still to kasi pag may notifications, mache-check natin yan. I'm not saying everyone, but somehow, meron po siyang distractions. Lalo na pag nag-alarm, papatayin mo pa. Diba? Sometimes doon sa Facebook, may buri. Pero actually, meron po tong may power to entice. No? So we would encourage this one. Alright? So yan, let's go back. So, nakita nyo yung sulat para sa iglesia ng Iposya. How to go back to your first love? I prepared few points lang from the Bible itself. Number 1, remember. Balikan natin ang verse 5, ang sabi niya, kaya nga alalahanin mo kung saan ka nahulog. Alalahanin natin kung kanino tayo nahulog. Nahulog ako sa pag-ibig ng Diyos because He died on the cross for me. But at the same time, nahulog din ako sa patibong ng kalaban dahil sa tawag ng laman. There are 3 things na kalaban natin sa mundo. The lust, the flesh, and pride. Because of these 3 things, minsan nahuhulog tayo. No? Ang mata natin minsan makasalanan. That's why ang sabi sa book of Matthew, alagaan natin, i-guard natin ang ating mga mata because this is the window of our soul. Amen? So, remember, paano tayo na in love dati kay God? Paano tayo sobrang in love kay God? No, remember, how did it started in the first place? Paano nga ba nagsimula ang relasyon ko sa Diyos? Paano ko nga nakilala ang Panginoon? Why did I say yes to Jesus in the first place? Di ba nung una, yes to Jesus because I know God loves me and God is giving me grace to save me and so I am already the ownership of God. But somehow, nagbabago because of the distractions of the world. No? Remember, go back to that place. Paano nagsimula ang lahat? No? Or maybe, pwede mong alalahanin, paano ba ako nagsimulang manlamig? Ano nga ba yung nakahatak sa akin? Baka ML, baka Facebook, baka cellphone, baka yung jowa ko mismo. Diba? Dati ang gino-good morning ko si God, ngayon, good morning, bebe, nag-almusal ka na?
Hi Lord, good morning. Pangalawa na lang si Lord. Right? No? Alalahanin natin. How is our prayer life? Let's remember, kumusta ba talaga? In love pa ba ako sa Diyos? O nalimutan ko na kung paano ma-in love sa Diyos? Kasi wala na akong maramdaman. Paano mo malilimutan? Paano malilimutang magbasa ng Biblia? Paano malilimutang mag-pray kung talagang mahal mo ang Diyos? Who would honestly raise their hands here? They always forget to pray. Who would honestly tell me that every day you are opening your Bible day and night? Lahat tayo, we fail. But let us remember, this is the bread of life. If we are really in love with God, at siya talaga yung Lord and Savior, when you say Lord, siya ang Diyos. Siya ang masusunod. Ang sabi niya sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8 to 9, ang sabi niya, ano sabi niya? Meditate on His Word day and night. Day and night. Si Daniel nga, 3 times a day. Right? Because this is the bread of life. Alalahanin natin. Iniisip, pero may tanong ako sa inyo, ang paghinga ba natin, iniisip natin? The way we breathe. Kailangan ba nating isipin, paano nga yung paghinga? Yung pag gumising ka sa umaga, do we really like, paano yung hinga ko ngayon? Dapat per second, mabilis. Hindi, di ba? Automatic. Where am I coming from? Because this is your lifestyle. This is your life. Ang point ko dito is, make Jesus as your life. Because Jesus is life. He is everything. Amen? So remember. Remember kung paano ka nagsimulang ma-inlove kay God. Remember kung paano ka din nahulog. Stop. No, have the courage to stop kung ano yung mga bagay na ayaw ni Lord. And have the courage to start kung ano ang sa tingin mo makapagbibigay lugod sa Diyos. Amen? Number 2, repent. We always talk about this. Repentance is very, very, very crucial in our faith. Sabi niya dyan sa verse 5b, magsisi ka. Ang tunay na pagsisisi, hindi lang hingi ka ng tawad. Lord, I'm sorry, nagkamali po ako. Ang tunay na pagsisisi, God, patawarin mo po ako, nagsinungaling ako kahapon. Simula ngayon, Lord, tulungan mo ako na wag nang magsinungaling in Jesus' name. Pagsisisi meaning you are turning away from your wicked ways. Amen? That is true repentance. There should be a change of mind, renewal of mind, and a change of course of your action. Dapat nating itama ang mali. Kasi kung hihingi ka lang ng tawad sa salita, pero patuloy mong gagawin ang mga bagay na hindi ka aya-aya, you're fooling yourself. Diba sabi din sa Bible, maraming nagsasabi, they love me. Mahal nila ako. Pero hindi nila kayang mahalin ang kapwa nila. Sinungaling sila. Ang sakit. Paano naman yung kapitbahay ko nang utang sa akin, hindi nagbabayad? Mamahalin ko ba siya, God? Yes. Love the unlovable. For what good it is if you will love the person whom you love? Walang bearing. Madaling mahalin ang mga taong kamahal-mahal. Tama po ba? Madaling mahalin ang mga taong nagbibigay sa iyo lagi. Tama po ba? Paano yung mga taong lagi kang sinasaktan? Yung mga taong binibigyan mo na ichichismis ka pa. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo pa yung kabila. This is how we should live. And this is the truth from the Bible. Amen? Ang tunay na pagsisisi, itatama ang mali. Mag-isip po kayo ng mga bagay na ginawa niyong mali. Kanina, sinong inaway niyo? Bilisan mo, late na naman tayo, magagalit na naman si pastor. Mag-church yan, ha? Mag-church. Ano ka ba naman? Lagi ka na lang. Right? No? Alaman naman natin, to be honest, di ba, tayong lahat, sinong makaka-relate sa akin, alam naman natin ang tama at mali, di ba? But why we keep doing the things that we know that are wrong?
Bakit? We lose our fear of the Lord. A lot of people, they know God. A lot of people, they have relationship with God. But not all people have fear of the Lord. Because if you have the fear of the Lord and the reverence to God, you will obey Him. Amen? So let's repent and let's change our course of action. Let's renew our mind. I am a child of God, so I must act like a child of God. Amen? Mahirap? Yes. Pag magre-rely ka sa sarili mo. Pero kung magre-rely ka sa Holy Spirit at sa Bible, God is there. He is Emmanuel. He will guide you. He will help you. We will overcome. Amen? Number 3, repeat. Ano yung i-repeat? Verse 5, ang sabi niya, at gawin mo ang mga gawang ginawa mo noong una. Remember, di ba, in-affirm sila noong una? Gawin mo ulit. Kung ano yung maganda. Dati naman, mabait naman ako eh. Kaya lang, tumigas ng puso ko kasi niloko ako eh. Ayoko na ulit. Kung alam nating tama, pagpatuloy natin ang tama. Pag alam nating mali, itapon natin ang mali. No, repeat what is good. Repeat what will give glory to God. No, ulit-ulitin natin. Balikan natin yung dati nating mga gawain na nakakapagpaalab ng buhay natin, nakapagpaalab sa pananampalataya natin. Start to pray again. Kung nahihirapan ka, start with 5 minutes prayer. Second, start with 1 chapter a day. Read your Bible. Kung dati nakakapag-worship ka ng 2 hours, start worshiping 1 song. And then the following day, do it again, but plus 1. Plus 1 chapter. O plus additional 1 minute prayer. You know, ako po personally, no, when I wasn't a Christian, ang prayer ko nga lang, dati krus lang eh. Amen. Tulog na. But when I get to learn from the Bible, the true prayer is communication with God, I started to talk to God. Paano ba ang prayer? Talk to God. God, meron akong problema eh. Hindi ko alam kung ano iti-teach ko mamaya. Tulungan mo ako. Will you lead me to the Bible kung ano yung dapat kong i-share sa mga tao mo? God help me in Jesus' name. Then the Lord, boom, gave me this Revelation chapter 2. And I was in love. Kasi nagkakamali na tong mga tao, nire-remind pa niya, magbalik loob kayo, magsisi kayo. May promise ako sa'yo. No? So repeat what you are doing good. Number 4, return. Do you know that when you return to God, it is equivalent to reward? Sino gusto ng reward? Amen. Parang ayaw nyo. Pag sinabi ng barangay, ating ko nga ayuda, Kenny. Ay, tara, ayuda. Una kayo, takbuhan kayo. Pero kapag sinabi ng Lord, sino gusto ng reward? Amen. Hello? May kausap ba akong Kristiyano? Narinig ba ako sa likod? Bakit parang hindi? Narinig ba ako sa likod? Ayun, no? So we must return to God. Because once you return to God, there is a reward that is awaiting for you. Paano ko nalaman? Verse 7, sabi niya, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sabi ng Lord, magsisi ka, bumalik ka. Kung narinig mo, gawin mo. Kasi pag ginawa mo, sa sino mang magtatagumpay, ibibigay ko sa niya ang karapatan na kumain sa bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa gitna ng halamanan ng Diyos. Ang ibig sabihin, we will have eternal life. Who wants an eternal life? Bah, ayoko kayang maiwan. Lagay ko lang yung kamay ko sa taas ng stove, di ko kaya ng 1 minute eh. 1 second kaya ko. Yung pa kayang habang buhay, masusunog ako sa impyerno. Ayoko. I want to go to heaven. So what do we need to do? Return to the Lord. Magbalik loob tayo sa first love natin. No, because He will save us. Kasi kung hindi, alam niyo ba na may consequences? Number 5, He will remove you. No, sabi niya, ngunit kung hindi, pagpaparihan ako agad sa iyo at aalisin ko ang lagayan ng iyong ilawan sa kinalalagyan nito, maliban na ikaw ay magsisi. Kung hindi tayo magsisisi, aalisan tayo ng karapatan. Anong gusto natin? Reward or remove? Doon na tayo sa reward. Amen? Kasi
We will lose influence. We will lose the authority in the dark spiritual world if we will not repent. Amen? One thing that I could tell you na pwedeng makatulong to restore our first love with God is fasting. Now we are in the Lenten season, right? No, usong-uso ngayon ang pag-aayuno. Let us fast. Let us abstain from food and from the things na nakakaagaw ng atensyon natin sa Diyos. At ibaling natin ang sarili natin sa Diyos lamang at sa salita niya. Fasting helps to restore our hunger, our passion, and our first love. Sabi ni Pastor Vlad Sabchuk. No? And God is affirming this. Last February 2022, when I was praying in my prayer room, God affirms that we must go back to Him. Kung gusto nating maging mapalad, kung gusto natin ng magandang buhay, habang nandito tayo sa mundo, He gave me this verse in Psalm 119, verse 1 to 9. Sabay-sabay tayo. Mapalad ang taong mamumuhay ng malinis na naaayon sa utos ng Panginoon. Mapalad ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Hindi sila gumagawa ng masama, kundi sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Panginoon, ibinigay niyo sa amin ang inyong mga tuntunin upang ito'y matapat naming sundin. Labis kong ninanais na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga tuntunin at hindi ako mapahiya kapag sinunod ko ang mga utos. Ako'y magpupuri sa inyo ng may malinis na puso habang pinag-aaralan ko ang inyong matuwid na mga utos. Susundin ko ang inyong mga tuntunin, kaya huwag niyo akong pababayaan. Paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa salita ng Diyos. Amen? Is it very clear? Let us cultivate our intimate love relationship with God. Let us go back to our first love. Gusto nating maging mapalad? Gusto nating magkaroon ng magandang buhay? Gusto natin ng kapayapaan, kagalakan? Gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan? Magbalik loob tayo sa unang nagmahal sa atin. Amen? Sabi ko nga, want to close this with this one verse. When Jesus asked Peter, Peter, do you love me? Yes, God, I love you. Peter, do you love me? Yes, God, I love you. Peter, do you really love me? Jesus, yes, I love you. Ano sagot ni Jesus? Then, feed my sheep. All of us has a role to do. Bawat isa sa atin, hindi lang pastor, hindi lang mga namumuno sa simbahan. All of us, God told us to feed His sheep. Magpalakasan po tayo sa pananampalataya na patuloy tayong maniwala that Jesus is Lord. Amen? Did you fall in love again? That's how much God loves us. Pag nalalayo tayo, hinahatak niya tayo. Ang sabi, I will leave the 99 so that I can reach out the one that is lost. That's the kind of love that Jesus has for us. Look at that photo. This is how Jesus Christ loves us. Nakita niyo yung sugat sa kamay niya? He died for you and me. Paano natin pinahahalagahan ang pagkamatay niya para sa kasalanan natin? Let's all stand up. No, church, God is a gracious God. God is a loving God. That's why He gave His one and only begotten Son for the salvation of mankind. Lahat tayo hindi karapat-dapat, lahat tayo makasalanan. But Jesus gave His life on that cross to invite us na maging parte ng kaharian